narrowest street in Prague. Depressed ba to? This is the Old Town Square. This is also the most visited area in Prague. Pindutin mo lang ng pindutin. Welcome to Prague! Hello! Come! Ito ang aming room dito sa St. Mark in Prague. Look! Ayan, pa meron ditong parang ewan ko, walk-in closet. And may toilet dito. There's like a mini kitchen, may small pantry, and eating area here. And may seating area. Ayan o. So, pwede ka mag-lounge dyan. There's a sitting area. And here is the bedroom. Diba? Ang ganda. Ano bang view? Street view. Ayan. Street view. And the beautiful toilet. May bathtub. And ano ba tong ano nila? Asprey. Amoyin nga natin. Bango. May shower room. There's even a walk-in closet. Ayan, so maganda tong hotel na to. Ang location niya nandito mismo at the heart of Prague. Ayan, so mag-aayos na kami ng gamit. Tapos maghahanap kami ng kakainan for dinner. Wow! Parang nai-inlove na ako dito sa Prague. So first, yung hotel na pinakita ko sa inyo, napaka-affordable nun. I mean, hindi naman mura, pero almost half the price of our hotel in Paris. And tingnan nyo tong strawberries na to. Nandito kami sa grocery store, sa Bella. Parang 250 pesos lang, no? 300 pesos sa pera natin. Ang laki ng strawberries. Tsaka isa pang gusto ko dito sa Prague, hindi maaga magsara yung mga tindahan. It's already 8 p.m. pero buhay na buhay pa. Fresh fruits. Actually, yung pwede nga mamimili ka, di ba? Tapos doon ka sa hotel may microwave, no? Nakakatuwa dito. Di ba? Ang mura ng mga bilihin dito. Masyasya ka kasi from Paris, papunta dito, ay nako, grabe sa Paris. O, di ba? O, mga pampasalubong. Di ba? Anyway, mag-iikot-ikot kami dito sa grocery. I will get myself familiarized with the food items here kasi first time ko po sa Prague. First time ko, so I'm so excited. Prague ka. We're in Prague. Magbe-beer ka. Yeah, this is my fave city in the whole wide world. So para mag-cheers, sasabihin mo, Nazdravi. Nazdravi. Sarap, my God. Super smooth. Yeah, it's something I could drink. Hindi ako ma-beer ha, pero here I would. Yung flavor niya na very flavorful. Ang favorite food mo Guys, dito? this is my favorite dish. Ano tawag? Ang tawag dito ay halushki. Halushki.
gnocchi. So, potato dumpling. Parang gnocchi. Yeah. And then may sheep cheese. Yes. And bacon bits. That's Wow. This is the beef goulash. Roast beef. Fried Gouda cheese. Ito yung schnitzel. Pork schnitzel. This is the pork knee. Or yung parang crispy pata nila. For our first dinner here in Prague, nandito kami sa Otengeno. Otev. Otevgeno. Otevgeno. Hindi aspirated yung T. Otev lang. Otevgeno. Otev, hindi Otev. Ah, Nagulat Sabi na mo ako. kasi Otev. Otev, hindi Otevgeno. Ayan. Otevgeno. Anong ibig sabihin nun? It means Open. open in Open, English. wow. Ang galing mo talaga, Miss Erin. So, ito yung mga specialties na in-order namin. Ayan, ang sasarap lahat niyan. Halushki. Which is? A potato dumpling. Halushki, potato dumpling. Sheep cheese. Beef goulash. Roast beef. The pork schnitzel. The pork knee, yung parang crispy pata. And this is the fried cheese. And may chicken din doon. And of course, beer. Ano, masarap ba? Yung parang crispy pata. Ang pahal na siya. Parang papaya yan eh. Marinated kasi. Okay lang. Ang sarap ng Ay, itong fried gouda, oh. parang mozzarella. Diba? Gusto niyo ng pork schnitzel? Etong dumpling ang gusto kong tikman. Ayun. Hindi. Ano to? Ang tigas ng dumpling. Yung tinapay daw to. Ang tawag dumpling. Tama tigas. Yung dumpling ay parang tinapay na hindi umalsa. Yeah. Ano to? Parang puto. Ano ito yung beef ah? Parang po ba? Parang puto. Goulash. Sarap. Parang beef stew. May beer ba yan? Gula. Hindi, mas type ko yung roast beef. Yung schnitzel kasi nilulook forward ko yan sa Vienna. Yan kasi specialty nila. Ayan, so meanwhile, we're going to enjoy our dinner. Our first dinner in Prague. So far, okay naman. Hindi mo bet. Okay lang yan, may nakita akong Japanese restaurant. Malapit. Hindi nga. May miss ko na kasi Japanese restaurant. Sinabi ko naman at the beginning of the vlog sa Paris pa lang na masarap i-experience ang European food. Pero hindi ako magpapaka-impokrita. Talagang gusto ko pa din Asian food. Diba? For experience lang to kasi mas okay naman. Kumakain naman tayo in between, diba? But anyway, we will enjoy. Masarap naman. Ito, sobrang sarap nitong roast beef. Natigasan lang ako dito. Hindi naman na. Hindi ako natigasan ako. Pero tong cheese, ang sarap. Ang sarap talaga nitong cheese. O sige, cut na natin kasi si Miss Dayan, gutom na. Ito na yung camera, girl. Ano, sarap na sarap ka. Sarap ng pata. Oo, ang sarap. Parang lechon. Perfect partner. Pero hindi malutong. Sa sobrang sarap na sarap siya. Umu-order Ayan siya o, kanin. buto na lang yung pata. May sili pang kasama. Sili yan? Parang Pepper. kamatis. Ganito magkain niya. Wow. Sarap. Tapos kakagat ganun. Kakagat-kat. Kamatis ito. Wow, juicy. Tapos, Beer. Yung panulak. beer. Maganda yan. Hila. Hindi pa tapos. Ayan, barado na eh. Titulak mo na. Ayan. Dali, panulak. Sarap. Tigas ng tamalo. Ano masasabi mo sa daughter mo? Ginagawa niyong mukbangan niya. Nag-order pa nga siyang rice. Actually, masarap naman din tong crispy pata na to. Ano nangyari sa kanya? Depressed ba to? Oh!
Pasosyal. Arte mo. Pasosyal. Actually, masarap naman eh. Pero kasi pag kinumpara mo siya sa... Yung crispy pata natin. Pag kinumpara mo siya sa crispy pata natin, talagang hindi mo, alam mo yon. Yun kasi pinasanayan natin. Oo. Pero okay naman siya. Actually, yung mga foods naman is okay. Yun nga lang, after mga 3 kain mo ng ganito, medyo mauumay ka. Ganon. Kasi They love ayaw ko meat. gusto ko uumusin ng pagkain. Uubusin mo na. Oo, Kasi sige, sayang. sayang kasi. Nag-aaksaya ng pagkain. Yung iba kasi dyan, Pasosyal. nagpapasosyal. Ang order Ayan, ng ang inaaksaya dami-dami. pagkain. Inubos ko yung order ko. Tapos, Ay, hindi mauubos. Ubusin mo na. I-enjoy nyo na. Nangihinayang lang siya sa pagkain. Ayan, sige. Kasi ang dami mong in-order. Uy. Kaya sa panghihinayang niya, yung tiyan niya lumaki. Masarap naman. Lasang natural. Para matigas. Pancake na may plum jam sa loob. Ito apple strudel specialty to dito sa Eastern Europe. Okay naman siya pero may mas natikman ako mas masarap. Kasi sa apple strudel importante yung fresh. Ito kasi syempre hindi ka naman nila ipagbe-bake ng apple strudel just for your dessert. For sure nakastock na yan tapos inireheat na lang. Pero okay naman yung lasa, parang antamis lang, no? Kasi sa mga local bakeries or pastry shops, baka merong mas masarap na apple strudel. But nonetheless, it's okay. Yeah, subukan nyo din. Kasi ito medyo kakaiba to, so nakakatuwa. We'll enjoy our dessert, tapos babalik na kami sa hotel. Magpapahinga kami because tomorrow, it's a whole day of exploring Prague. Good morning, Prague! We're having breakfast. Ayan. My favorite eggs Benedict and ito daw Slovakian sausage. Masarap ang coffee dito. Matapang. Gising ka na ba? Okay. So, ayan, makikita mo yung selection ng buffet, bongga. Hindi ganun kadami, pero makikita mo premium and we love it. From the breads, may mga local cheeses, may mga proteins, at kung ano-ano pa. And tingnan mo naman, may tumutugtog pa ng piano. Diba, bongga? Para ka nakikipag-date during breakfast, early morning. Bagay yan sa ganda mo pag sa umaga. Pinagpiapianuhan ka. Akala ko pinagplaplanuhan. Anyway, we will enjoy. Mukhang masarap tong Slovakian beef daw to. Parang garlic longganisa, walang tamis, magugustuhan nyo. And eggs Benedict. Ay, perfectly cooked. O, tignan mo. Kailangan kasi naglalava yung egg yolk. Anyway, we will enjoy our breakfast and mag-iikot tayo sa Prague ngayong araw. Ang sarap. Good. Itatap mo lang. Ang galing. So make sure to bring your debit card. I'm using my debit card.
So, para yung budget ko. So, magta-transfer ko. O, ayan, nakikita ko yung bawas-bawas. And alam nyo, pag senior citizen daw, libre ang pagsakay sa tram. Yes! So, eto daw yung Prague Castle or Prague Palace. Ganda. So, nandito daw ang president sa complex na to. And dito din yung famous changing of guards. Ang ganda dito. So, tingnan mo to. This is the castle court. Lahat daw yan. Iba't ibang castles. Diba? Oo. Pero during the time na under monarchy pa ang Czech Republic, ito yung nandito yung kanilang king. Dito sa pinakamalaking castle. Ngayon, it houses the president of the Czech Republic. And then, itong mga nasa paligid naman, puro mga novels daw yan. Siguro isa dyan sa'yo. Before. Diba? Oo, nandiyan ang archbishop at yung mga matataas na tao dati sa kanilang court. Pero hanggang ngayon pala, puro mga pag-aari na ng government yan. Ang ganda-ganda lang how they were able to preserve this beautiful city, this beautiful town. Ano nga yung sabi mo kung bakit itong Prague is yung nanatiling preserved? Ano daw? Ano lang to ha? Rumor. Chismis. Chismis. Ang Prague daw is the favorite city of Hitler. Kaya nung World War II, hindi siya masyado na-destroy. Hindi pinasabog. Oy, ganun pala yun. Chismis lang yun. Daw. Pero 'di ba? Kasi nga 'di ba sa Vienna, which is pupuntahan natin next week, hindi naman ganitong ka-preserved ang Vienna eh. Ito Mas kasi, modern naman, ito para ka nasa theme park eh. Kahit saan ka lumingon, you will see old structures, old buildings, and they are well preserved, including maski yung tinatapakan natin. Cobblestone. Anong tawag dito? Cobblestone. Ang galing mo talaga. Alam mo? Adobe. Oo, ayun ba yun? Adobe yun. Parang pwede kang tour guide. Ang galing eh. Tanungin mo siya kung totoo yung chismis mo. Asking her actually if it's true. What? Hitler's famous? Yeah. I've never heard anything like that. See? You learn something new from Miss... O kaya chismis. Nasa sa'yo kung papaniwalaan mo o hindi. Kasi Diba? Petrine Tower. Petrine Tower. Near Eiffel. Parang Eiffel Tower. Ayun. Ito. Ang ganda. Cathedral of Saint Vitus. So 700 years daw po bago natapos itong cathedral na to. Nandito din to sa castle area. So ito din daw ang largest church in the Czech Republic. That is actually the original entrance. Tapos tong part na to ay bago na. So ito daw nasa likod ko, dito yung parang pinakalumang part of the royal residences, di ba? Ayan, so dyan daw dati nakatira yung king and his family. And makikita mo, may bridge yan going to the cathedral. Para daw, pagka may church service, maglalakad lang yung king dyan and may balcony sa loob, he can watch the church service, di ba? Maglalakad lang siya. Kasi before, talagang during the monarch, ang king and the church, they really work closely together. So ito yung Church of Our Lady of Victorious.
nandito po yung Santo Niño of Prague or the Infant Jesus of Prague. So ito, dinarayo, especially ng mga kababayan natin na nagpipilgrimage. Kasi talagang miraculous po yung Santo Niño na yon. Halika, pumasok tayo. So, eto na si Santo Niño of Prague, the Infant Jesus of Prague. So, ito daw po mismo yung original na imahe. Marami pong istorya tungkol sa how it originated. Pero ang kwento ng tour guide, ganito daw po yan. Nung araw daw po, ito ay niregalo galing sa Spain. Itong Santo Niño na to, sa isang royal family member na ikakasal dito sa Prague. So nung napunta po itong Santo Niño dito sa simbahan, nagkaroon daw po ng gera and naupos yung buong simbahan. Naiwan yung Santo Niño. So may isang Carmelite na nakatagpo sa kanya and may narinig daw po siyang words. Para nagsalita yung Santo Niño na sinabing, bigyan mo ko ng kamay and I will give you peace and miracles. So doon daw po nagsimula yun. So nandito na tayo sa Charles Bridge. This is the oldest bridge here in Prague and the third oldest in Middle Europe. Ito rin ang isa sa mga pinaka-popular na tourist spots dito sa Prague. And ito daw po, pagka hinawakan mo tong mga images na to, it'll bring you good luck. So hawakan natin ito nito. Ayan, so 1 foot dun sa gold, tapos yung left hand sa cross, and then yan. Ganyan daw binless ni Pope itong lugar na to. For lunch, nandito kami sa isang Sichuan Chinese restaurant. Diba? Parang nabe-break naman yung pagkain natin ng mga European foods. Okay naman. Not the best. Pwede na. Tikman natin itong. Masarap. Masarap naman tong. Pero yung lemon chicken, makapalang breading. Yung iba okay naman. Pwede na. So ito, 5-minute walk from our hotel. This is the Old Town Square. This is also the most visited area in Prague. Diyos ko, tingnan mo naman, oh, kahit saan ka lumingon, ang ganda-ganda. Di ba, puro mga old buildings, old structures ang makikita mo. And dito sa likod ko, yung mataas na yan, that is the Church of Our Lady before Tin. And then dito naman is the Church of Saint Nicholas. At eto, alika, pumunta tayo dun sa harap. Ito yung sinasabing Prague Astrological Clock Tower. Maraming mga myths and legends about this tower. Yung mga nabasa ko, ang dami-dami. Hindi ko na ipapaliwanag isa-isa, ipapa-flash ko na lang. Pero ang sabi po nila, dati daw, kapag ka may sabi-sabi, na kapag ka tumigil daw po ang pag-andar nitong astrological clock na to, that would bring disaster and bad luck to the city, to the town. And parang yung clock is, ituturo niya yung 12 apostles. Tumatama dun sa 12 apostles yung hands nung relo. And yung gumawa daw po nitong relo na to,
sa kagustuhan ng City Council na hindi na siya makagawa ng masterpiece na katulad nito. So, this remains unique to Prague. Binulag daw po yung gumawa niyan. Yun ang sabi. Tapos ito yung pinakagusto ko dito, yung nakita ko may umuusok, Old Prague ham and sausage. Parang ito yung kinain natin kanina for, wow, what is this? Potato dumplings. Oh, that's the potato dumplings. Pero ayun no, tignan mo yung, the halushki. Wow, tignan mo yung ham. Tignan mo kung ganong kalaki yung ham. Halika, bumili kaya tayo ng ham. Tikman natin yung ham. Ako parang gusto ko yung hot wine para parang Christmas feel. 1 beer and 1 hot wine. Okay. And can we get 1 sausage also? Sure. I wanna try the ham. Ang lambot. Tapos very smoky. Yung sausage, mukhang very juicy. Medyo naalatan lang ako dun sa sausage. Ina-expect ko na mas maalat yung ham. Pero mas maalat yung sausage, but the ham is perfectly flavored. Not too salty, not too sweet, and there's this very nice smoky flavor. Lasang Pasko, plus the hot wine. Sarap. We'll enjoy merienda. Dahil ang tamad maglakad ni Miss Dayan, para malaman ng lahat, tamad po maglakad si Miss Dayan. Napilitan po akong matuto na sumakay sa ganito, magpatakbo ng ganito. Scooter. Sa awa ng Diyos, after the tutorial, natuto naman po ako. So ayan, magaganyan na tayo. Pero ito, papakita ko sa inyo yung tutorial kanina, nakakaloka, pero masaya. Pag mabagal, matutumba ka talaga. Dapat mabilis. Pipindutin mo na kaagad yun. Tapos tuloy-tuloy ka dyan. Okay, ticket. Tulak pas ticket. Pindutin mo lang ng pindutin. Pag nakaakyat na yung paa mo, dapat tuloy-tuloy na. Kasi pag huminto, oo, yung sa gilid lang parehas. O, tulak. Dahan okay. Hindi ka magpapalit ng paa. Okay. Pihet. 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 Pihet lang. Pihet lang. Basta pindutin mo lang. Pindutin mo lang ng pindutin. Oh, sige, lumiko ka dito. Liko. Your left. Ay, yung nakarating na siya doon. Oh. Oh, marunong na siya. Oh, pumalik ka dito. Dali. Hindi mo na kami. Bumalik ka dito. Iikot mo. O, diretso. Mga kababayan natin dito sa Prague. We're going to have dessert, merienda, dito sa cafe restaurant at the municipal house. Sobrang ganda ng ambience dito. And mukhang masarap yung mga cake. So this is hot chocolate with whipped cream. Masarap naman, pero mas masarap yun sa Belgium. This is hazelnut cake. Sarap.
Ito parang Black Forest cake. Masarap din. Kasi syempre ang Black Forest cake, nag-originate yan sa Germany, which is katabi lang nila from the Black Forest region in Germany. And tiramisu. Medyo dry lang yung cake, no? Okay naman, nakakatuwa dito. Ikaw, anong pinakagusto mo? At, masarap nga to. Hazelnut. Ito lang, nakukulangan tayo sa wow factor. Pero okay naman. We'll enjoy! Anong gagawin mo ngayong gabi? Eto, bumili ko ng ticket sa concert. Manonood ka ng classical orchestra. The best of Very classic. cool. The best of the best. Very cultured naman yung Mr. Okay. Okay, enjoy! See you after the concert. Ano yan? Ribbon cutting ba? Blessing? Sarado pa dahil. Masyado ka maaga. For our dinner, so kaming apat na lang dahil si Mami Rose at si Larry inantok na. So, dito lang to sa tapat ng hotel. It's called Farina, Pizza, Pasta, and Grill. Mukha kasing masarap eh. Pinapanood ko kahapon pa. So, we just ordered aglio olio, pasta carbonara, pizza, and steak. Kasi nga na-frustrate ako sa mga steak na in-order ko sa Paris. Pero feeling ko sa maling lugar lang kasi tayo nagpunta. Pero ewan ko ha. So hopefully the steak here is delicious because they say it's aged for 90 days. Ang aging kasi that's a really good thing with the meat. Dinadry niya yon. So pagka na-dry, mawawala lahat ng, hindi naman lahat, yung moisture. Tapos ang natitira na lang is really the good flavor. No. Paano yung explain mo? Hindi ko alam yan. Hindi kasi pag pinatay yung hayop, yung muscle niya nag-i-stiff di ba? Nag-i-stiff, gawa ng stress, ganun ata. Pag ine-age siya, parang nalalagpasan mo na yung rigor mortis stage. Lumalambot yung nare-relax ang mga muscle, lumalambot ang karne. Ayun. Hindi, para bang hindi ko sigurado, pero naalala ko. Yes. Ano na yon, parang stored stock knowledge, 'di ba? Ako I can cook, pero the scientific, inaamin ko naman, medyo nakalimutan ko na yung
Iba. So si Miss Diane is always here to refresh us with science. O kasi kaya tayo nag-pause, gawa ng yung waiter, sinabi niya na tong pinakilala niya sa atin yung owner ng restaurant. Yeah. Pinakita niya lang yung book na the chef owner pala is a very famous chef In here Europe. in Czech Republic. I'm sure. And in the whole Europe, na parang siya ang Gordon Ramsay ng Czech Republic. And he owns 5 restaurants. Yung one with a Michelin star. Kasi dito daw sa Prague, 2 restaurants lang ang may Michelin star. So, ang ginawa niya, nagtayo siya ng isang restaurant, which is this, the Farina, para sa mga ordinaryong mamamayan. Kasi mahal daw. Kagaya natin. Mahal daw sa restaurant. Oo, kasi dito medyo affordable. And you could easily walk in. Walk in lang tayo kasi katapat lang ng hotel natin. 'Di ba? So, good to know, 'di ba, na hindi pala basta-basta ng restaurant 'tong pinasukan natin. Antay dito sa steak. Yeah. That's a lot of waiting time. Sarap. Super tasty. At least ito na hindi na yung super lambot. Oo. Yung ramdam mo Hindi na yung peke. fibers. Actually, parang ayaw ko lang ng pasta. So, tikman natin. Ano yan? Aglio olio. Ay mo pasta. Sapat lang yung pasta. Okay lang yung pizza. Nasarapan ako sa pizza. We're going to enjoy our dinner. Ganito kasi nangyari. Yung T-bone steak na in-order namin kanina, hoy, hindi mura yun ha. Nasa 10,000 pesos yun. Yes. Ang tigas. So, in fairness ha, maganda yung customer service kasi nung sinabi namin, lumabas yung head chef and then he offered to replace it with rib eye or steak of our choice. Teka, tikman muna natin. Hindi sa dahil kapalit ha. Ayan. Sobra. Maiiyak ka. Yeah. Kaya minsan maganda din yung parang iiyak ka talaga, tikman mo. Tapos nagbigay pa ng truffle fries. Tikman mo itong truffle fries here. Double iyak. Alam mo yung lesson of the story. Hindi dapat tayo reactive agad kasi ang food business, talagang nagkakamali talaga kami. And ito talaga aaminin ko, yung mga pagkakamali, nauulit at nauulit yon. Kasi ingredients are beyond the control of the cook or the chef. So yon, palagay ko yon, they had a bad meat delivery or they had a bad aging, a bad batch. So, kailangan medyo may compassion tayo. Ang sarap nito. Yes. Dahil ang sarap. Yeah. Ito, sa farina, pero wag ka na umorder nung T-bone ha. Yung rib eye na lang ang orderin mo. And yung truffle fries, hindi sa dahil bigay ito ha. Sarap. Ayan, dahil ang tagal nila, ako po ay magla-lunch, mag-a-appetizer na ako mag-isa dito. This is Running Sushi, ang tawag. It's located at the 4th floor or 3rd floor nitong Palladium Mall, just near our hotel. And for 18 euros, unlimited sushi. And itong mga hot dishes dito. So let's start, kasi gutom na ako. Ayan, kasi na-miss ko ang mga sushi. Mukhang masaya naman, mukhang fresh. Ito yung mga sweet and sour. Ang nagbi-video sa akin si Miss Diane. Hindi ka mahilig sa mga ganito, no? Ano, nai-enjoy mo naman. Hindi, alam mo kung ano yung nagustuhan ko dito? Yung walang bakante, yung talagang hindi mo na kailangang
magwala. Yung may ibang buffet na hindi nagre-refill, yun talaga yung pinakaayaw ko. So obviously, na-enjoy ko yung lunch ko kasi ito, ang sarap ng sweet and sour pork. Yung beef, alam ko sasabihin nyo, ako, nagtitira siya ng pagkain. Feeling ko naligaw dito. Ang lamig ng beef. Oo, malamig. Malamig po yung beef. Tatakpan ko na to ha, kasi sa sushi minsan yung kanin tinatanggal ko. Pero yung sweet and sour pork, tsaka yung fried rice, ay na-enjoy ko. I mean, ito yung conclusion ko dito ha. Ako, babalik ba ako dito? Yes. Bakit? Kasi yung napagod ka ng pagmomoling, napagod ka ng paglalakad. For 18 euros, uupo ka na lang dito, you get what you want. Everything, yung mga sushi, nakailang serving ako ng sushi, liligpit na nila. I really enjoyed it. Si Miss Dayan kasi hindi mahilig sa mga ganito yan. So, nandito lang siya, nagbi-video, hindi siya pinaalis. They're very nice. Malaking bagay na yun. Yes, in general dito sa Prague, ang babait ng tao, di ba? Yung mga locals, they're very hospitable. Tikman natin tong egg tart. Yung egg tart lang mukhang 2 araw na. Uy, hinusgahan ko yung egg tart pero masarap. So, ayan guys, if ever you're traveling to Prague, na-enjoy ko to. So, ayan, I'm going to enjoy my dessert. Kukuha pa ako dito. So we are at the Strahov Monastery. And ang first stop natin, itong museum. Napakaganda museum. Library, di ba? Parang library museum. Ganda-ganda. Parang sisipagin kang pumunta sa library. Si Miss Erin ba, mahilig mag-library? Nasaan na ba siya? Miss Erin, ikaw ba mahilig ka sa library, sa mga museums? Yes, this is one of my favorite things to do when there's nothing to do. Hindi ako masyado mahilig sa mga ganito. Pero pag may ka-date, masarap mag-museum. So yung magpapanggap kang mahilig ka sa mga museums. Para masabihan kang ikaw ay isang intellect. Ganun ka pala makipag-date, yung best foot forward. Hindi naman. I'm just the best. You're just the best. Walang foot. Just the best. Yes. And they even have the monastery treasury. So dito makikita natin, ayan o, yung mga relics, mga religious relics that are made of gold, silver, and precious stones. Mga tunay na diamonds daw po yung mga nakalagay dyan. Gaganda. And yung iba, more than 500, mga 300 to 500 years old na. Pero ang isa sa pinupuntahan dito is this. You get an aerial view of Prague. Ayan o, ang ganda. And ang punta siguro talaga dito, ganito hapon or early in the morning. Hapon po kami nagpunta. It's already 3 in the afternoon. Ayan o, para yung araw doon na nakatapat sa town. And ayan, yung parang Eiffel Tower na yan, they call it the Petrine Tower. So parang baby Eiffel Tower daw po yan. And it's now a major tourist attraction or destination here in Prague.
And dito rin inside the monastery, merong brewery. So after mong mag-tour, maglakad-lakad, pwede kang mag-beer and small bites. 17th century pa daw po itong brewery na to. And nagsara sila. And around year 2000, nag-reopen. But still, using the same recipe ng beer na ginagamit nila since the 17th century. Bongga. So, ang ganda, oh. Diba? Perfect weather. Cheers! Sarap. Let's try this for merienda. Tredelnik. Tredelnik. So ito daw is parang from Hungary, di ba? Tong tredelnik. Number one. Ice cream or whipped cream? Ice cream. Ayan, ganyan pala ginagawa, oh. Tapos, lulutuin siya doon. Ay, kasi dapat pag kinain to, kasama yung, di ba? Parang puff pastry, no? Yung dough niya, parang dough din ng Belgian waffle. Kukurutin mo, na ganon, Masarap yung may biskop. Ang galing mo talaga umorder. Ano lang kami ordinaryong mamamayan. Kaya ikaw yung culturally exposed, kaya ang galing umorder Ayan, tingnan mo, tunaw na yung... So guys, we're gonna enjoy our travel mix. Nasa na ba tayo? I want to introduce to you the narrowest street here in Prague. Let's go. So kung street yan, pwede kang dumaan. May lagos. Ito. Yeah, this is the narrow. May stoplight? May stoplight. Dito tayo. Papasok tayo pagka nag-go. Kasya kaya si Miss Erin yan? Narrowest street in Prague. Diyos ko, madami sa atin ganito. Sa mga loob-looban. Sa Pinas. Pero imagine, di ba? Pwede pala maging tourist attraction. Yes, di ba? Ang narrow street ng Philippines. Charat! Doon sa narrow street, babara kasi may chismisan, di ba? Oo, yung dun sa atin, may chismisan, tapos may naglalaba. Oo, di ba? So, nagbabara kasi, yung mapapatigil ka. Kasi sabi Sa narrow ko, street. alam mo ba, yung si ganito. Yun ang stoplight ng narrow street sa atin. Maganda view. You get a view of Charles Bridge. So ito another discovery by Miss Erin. Dito sa rooftop ng terasa ng U Prince Hotel. Dito lang po yan sa Old Town. You get this beautiful view. 'Di ba? We were lucky na nakapag-walk-in kami pero for 30 minutes only. This is actually a bar. So you need to consume drinks or eat here. O dali na. Nakatripod tapos may tagahawak. Ano yan? Iritang-irita lang ako sa'yo. Hoy, bilisan nyo, may magpapapicture. Ayan, nagbebel na, ikakasal ka na. Ikakasal ka na.
Parang kalyos. Parang kalyos nga. Sarap. Lasang goto. Lasang sauce. Patikin. Hindi na rin soup ko. Hindi yung over yung noodles. Sakto. Ano ba to? Parang kinilaw. Hindi ko masyadong bet yan. So mag-appetizer muna kami. We'll enjoy. Beef shoulder with cumin, fried cheese, pork schnitzel, and salad with goat's cheese. We're going to enjoy our dinner. So make sure na magpabuka dito. Kasi masarap naman. It's a good experience, di ba? Yes. Para matikman mo yung local Czech cuisine. So bukas pa-check out na kami. Lilipat kami sa Vienna. Pero dito sa Prague, ang ganda ng location ng hotel namin. There are actually 2 Lidls na malapit sa hotel. So dito sa Lidl, dito po ako namimili ng mga chocolates and other food ingredients. Na-discover ko po ito nung nag-aral ako sa France 12 years ago. Dito kami tinuro nung isa sa mga coordinators kasi sabi, murang-mura dito. Actually, dito daw po namimili yung mga locals na medyo on a tight budget. Totoo naman talaga, sobrang mura. So, kung medyo on a budget ka, meron nga po silang mga ready-to-cook meals na ima-microwave mo lang. Pasta, kung ano-ano, ham, tinapay na napakamura talaga. And syempre, tayo mga Pinoy, part of our custom, pasalubong. Masarap din mamili dito ng pampasalubong. Halika. Okay, so magsha-shopping muna kami. Hanggang 10 p.m. po bukas tong Lidl. May mga tinapay. Biruin mo, croissants, sa Europe, makakabili ka ng croissants na ganyan. Mga 50 pesos. Good luck sa'yo kung may makita kang ganyang presyo sa Paris. Ano yan? Nutella biscuit. Magkano yung Nutella biscuits? Parang mga nasa 40 pesos. Eto nga, magkano lang to? Ano lang pala to? Biscuit. Pero ang daming laman, magkano lang? So, katulad po nito, milk chocolate with hazelnuts. This is only 35 Czech crown. So, siguro ako, ginagawa ko, tina-times 2.5 ko. So, mga around 80 pesos. And gustong-gusto ko yung lasa nito kasi lasang sosyal. Of course, it's European chocolate but made affordable because you're buying here at Lidl. And if you're being generous, etong 300 grams na ganito, 109 Czech crown, around 260, 270 pesos. Mga ganon. Mura, 'di ba? And kasi pag nagpapasalubong ka, hindi lang dapat yung mura, dapat yung masarap din. 560 daw sa atin tong Nescafe, magkano dito? 395. O, 'di ba? So, yung mga ganon. And not just for pasalubong, if you're planning to do a long stay vacation here in Europe, advisable na dito ka mamili. I survived my almost 3 months of pastry school in France sa pagbili ng pagkain dito sa Lidl. Kasi 'di ba? Ito yung gustong-gusto ko dito. This is only 80 Czech crown. Yung para siyang yung Gillian na seashells. And so magkano yun? 80 times around 2.5. Mga 200 pesos. O kagaya nito, beef goulash na may kasama ng dumpling. Magkano? Siguro mga more than 200 pesos. Ima-microwave mo lang. 'Di ba? Mura talaga dito. O ang ham, etong ganito, bacon pala na mukhang sosyale, no? Magkano lang? 80. So mga 200 pesos. Even yung mga cheeses dito, ang mumura, gyoza na ima-microwave mo lang,
120 pesos sa pera natin. Diba? So, ang pag-Europe po ay hindi naman kailangang maging mahal kung you know where to go. So, pag bibisita kami sa isang lugar in Europe, palagi ko pong ginu-Google Maps kung may malapit na Lidl. Kasi syempre, pag mga pang midnight snack mo, pag mga, minsan kung yung kukunin naming hotel, walang kasamang breakfast, dito kami namimili ng mga tinatinapay, panlapan-laman, mga cheeses, and they even have rice. Actually, yun nga ang hinahanap ko. Parang hindi ko na siya makita ngayon. Kasi before, they have the rice in a pouch na ima-microwave mo lang yung pinaka-pouch. O, diba? And ito nga, may mga coffee. And, eto, magugulat ka dahil ako'y nagulat din. Ang isang bote po ng wine, imagine, nasan yun? Ito, katulad po nito, na nakasale, 200 pesos. Less than 200 pesos tong bote ng wine. Ang sparkling wine, 250 pesos. Bibili siguro ako niyan mamaya tapos magpapasosyal kami sa room. Cheese and wine party. Anong sabi mo? Maganda dito, kinakaladkad yung card. Kinakaladkad lang yung cart. Hindi mo pwedeng gawin sa atin eh. Gusto mo yung kinakaladkad. Pag ginawa mo sa atin yan, kakalad ka rin ka ng guard. Bakit naman nag-card ka pa? Madami ka bang pamimilihin? Eto nga oh. Kung anong gusto ni Kiara, bibili mo. Gusto niya ng kotse. Bibili ka. Di ba pag nagpupunta ka dito sa Lidl, yung parang gusto mong tumira dito sa Europe, yung parang gusto mong mag-apartment. Di ba? Ang saya-saya. Ayan, so this is our happy place. We'll continue shopping, tapos magbayad na tayo, and mag-impact.